Ano man ang ating pagdaanan, gaano man kabigat ang pagsubok na iyong mapagdaanan sa future, even when you are in a hurtful, painful, or stressful situations of your life, you need to have this preconceived decision. Ano man ang mangyari, mananatili ako sa pananampalataya. Mawawalan ako ng trabaho, pero hindi mawawala ang pananampalataya ko. Mawawalan ako ng mahal sa buhay, pero ang pananampalataya ko mananatili. Mawawala ako ng proyekto, ng promotion, ng financial resources, pero hindi mawawala ang aking pananampalataya sa Panginoon. Hindi ko alam kung katulad ko kayo. Ayokong maging tapat lang ako sa isang season ng aking buhay. Ayokong tapat lang ako sa isang taon ng aking buhay. I want to be consistent in honoring the Lord. Amen? In the faithfulness of my heart. Gusto kong maging consistent ako na anumang sitwasyon, anuman ang aking edad, anuman ang aking harapin, magiging tapat ako sa Panginoon habang buhay. Naalala ko si Prophet Micah, sa Micah chapter 7 verse 8, ang sabi niya, "Do not gloat over me, my enemies. For though I fall, I will rise again. And though I sit in darkness, the Lord will be my light." What a beautiful verse. Actually, ang context nito mga kapatid is, si Prophet Micah is actually dealing with internal guilt. Nakakaramdam siya ng guilt because of the, again, imperfection of the nation of Israel. He is carrying that weight. Na parang paulit-ulit na lang itong nation of Israel, ang tigas-tigas ng ulo namin. Na parang pakiramdam niya, itong si Satan ay pinagtatawanan sila sa kanilang imperfection. Na sila ay parang punong-puno ng shame. Kailangan mahiya kayo sa Panginoon dahil sa mga bagay na ginawa ninyo. Kaya sabi ni Prophet Micah, huwag kang matatawa ngayon, Satanas. Huwag mo kung pagtatawag ka magyayabang sa akin, Satanas, because even when I fall, sabi ni Prophet Micah, I will rise again. That even though I'm in the darkest situation of my life, I believe that the Lord will be my light. What a wonderful mindset. Ang ganda ng ganung mindset, no? Na hindi niya sinabi ni Prophet Micah that when I fall, I will quit. That when I fall, I will give up. That when I fall, I will throw in the towel. No, sabi ni Prophet Micah, when I fall, there's a guarantee I will rise again. That even though I'm in a darkest situation, alam kong ang Diyos ang aking kaliwanagan. Yun yung mindset na crucial. Crucial na mindset ng bawat isang Kristiyano na kahit na tayo bumagsak, alam natin babangon tayo. Na kahit tayo dumaan sa pagsubok, alam natin makakalagpas tayo. Even if it stings, even if it hurts, alam natin mga kapatid na meron tayong decision, meron tayong kaisipan, Lord, alam ko hindi mo kami pababayaan. After all, the manner of our thinking will determine the manner of our living. The way you think will determine the way you live. So it's very important na tama yung mindset natin. Na alam natin babagsak tayo, alam natin tayo ay limited, alam natin nagkukulang tayo, pero alam din natin ang Diyos hindi rin nagkukulang sa atin. We want to remain in the Lord. How many among you wants to remain faithful? Hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, tapat tayo sa Kanya. Hindi sa nagyayabang tayo, yun yung dinidesire ng puso natin. Sino ba naman ang ayaw na mag-remain sa Panginoon? Sino ba namang ayaw na manatiling faithful sa ating Panginoon? Yung klase ng faithfulness that remains standing, come hell and high waters. Ano man ang bagyong dumaan? Even when my backs are against the wall, I will remain faithful. Hindi ko ipagkakaila ang ating Panginoon. And I've been serving the Lord for 24 years. Nakakalungkot mang isipin, pero ito totoo. Sa 24 years na paglilingkod ko sa Panginoon, napakarami kong kilala na dating malakas, pero ngayon napakahina spiritually. I'm not judging them, pero that's the reality of life. May mga pananampalatayang imbis na pa-faithful ng pa-faithful, pa-faithless ng pa-faithless. Imbis na yung faith ay painit ng painit, yung faith natin ng iba ay palamig ng palamig. Na especially right now in the social media generation, most of the people, they want to be famous, they want to be known, they want to be noticed. Kaya kung ano na lang ginagawa natin minsan para lang mapansin tayo ng social media. But I want you to be reminded today, you are not called to be famous. You're called to be faithful. Ang pagtawag ng Diyos sa atin, maging tapat tayo sa Kanya. Ano man ang sitwasyon. Na kung tayo man, amen, ay makakaranas ng alon, tangayin man tayo ng pagsubok, babalik tayo sa Kanya. Meron tayong sandigan at kaligtasang babalik-balikan. And how true it is sa atin mga kapatid, na sometimes napakadali nating lumayo dun sa safe place
Pero minsan, pag gusto mo nang bumalik, napakahirap bumalik. Na kung gaano ka kabilis lumayo, napakahirap nating bumalik sa safe place. Amen? Because, why? Because we feel like, pag gusto na natin bumalik, parang the wind is against us. Parang kinukontra tayo ng kaaway na makabalik sa presensya ng Panginoon. Sino sa inyo nakakaranas ng ganito, mga kapatid? Gustong-gusto mong bumalik sa paglilingkod, pero nahihirapan ka. Gustong-gusto mong bumalik sa pagpapakalalim sa Panginoon, pero is it as if, kung gaano ka kabilis na napalayo sa Diyos, ganun din kahirap na mapalapit sa Kanya. Habang naisip ko ito, mga kapatid, naalala ko yung topic na pinag-aralan natin last Sunday, kung saan si Jesus, pinerform niya yung one of the greatest miracle of all time, in which pinakain ni Jesus yung 15,000 people gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. A conservative counting about 12,000 people. Alam natin yung story sa John chapter 6, mga kapatid, kung saan si Jesus Christ nag-preach siya mula umaga hanggang gabi. Sa sobrang tagal ng pagtuturo ng ating Panginoon Jesus, nagutom na yung mga tao. Kaya, ang sabi ng scripture, no maggagabi na, ang sabi ng mga disciples, Lord, gumagabi na po. Kailangan na po nating tapusin yung service, mag-benediction ka na po. Kailangan na po na because ang mga taong ito hindi pa kumakain mula kaninang umaga. Ang sabi ng mga disciples, sabi ni Philip, kung ibibigay ko yung 1 taong sweldo ko para pakainin lahat ng taong to, kulang pa rin. So, ang best solution ni Philip, pauwiin na lang yung mga tao. Pero sabi ni Jesus, huwag niyo silang pauwiin. You feed them. Kayo magpakain sa kanila. At kung ikaw, logistics team ka ni Jesus Christ, at sinabihan ka, bilang disciple, pakainin niyo sila. Paano yung papakainin yung 12,000 people in the desert? Walang pure gold, walang Chowking, walang Jollibee. How would you do that? So, ginawa siguro nila, naghanap sila ng mga tao, nagtingin-tingin sila ng mga tao kung may mga baon sila. Siyempre, kung gutom ka na, hindi mo na i-share yung baon mo, tinatago mo na siguro. Amen? Kasi alam mong hindi rin sapat para sa'yo. Until nakita nila isang bata na may lunchbox, na may laman na 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng scripture, ibinigay ng bata yung 5 tinapay at 2 isda. Posible. That was implied. Pero hindi ko lang alam kung paano nangyari yon. Siguro kinausap siya ni Peter. Sa inyo, boy, nabalitaan ko, meron ko daw dyan 5 tinapay at 2 isda. Pakilabas na. Ayoko. Hindi, kailangan ni Lord dyan. Naka na. Mapunta ka sa impyerno. Halika na, na. Biro lang, hindi ganun nangyari, ha? To cut the long story short, amen, ibinigay ng bata yung kanyang 5 loaves and 2 fishes. Itinaas ni Jesus Christ yung 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng scripture, minultiply niya yung tinapay, lahat sila kumain, busog na busog sila, may natira pang 12 basket. Pagkatapos nun, tumawid sila ng dagat, nagbangka sila, hindi sumama si Jesus Christ, umakyat si Jesus ng bundok, pero yung disciple tumuloy. Nung nasa gitna na sila ngayon ng Sea of Galilee, naka-encounter sila ng matinding bagyo. They tried to call on to the Lord, and then all of a sudden, Jesus appeared out of nowhere, naglalakad sa ibabaw ng tubig. And after that, si Jesus Christ sumakay sa bangka nila, nagpatuloy sila sa journey, nakarating sila ng Capernaum sa may Bethesda. Ano sabi ng scripture, pagdating nila doon, yung mga tao na nandun sa kabilang isla, sinundan sila Jesus Christ doon. 12,000 people, sinundan silang lahat doon. At dahil umaga na, nagutom na naman sila. So, humingi na naman sila ng tinapay kay Jesus Christ. At sabi ni Jesus Christ sa kanila, ang gusto nyo lang naman yung tinapay, ayaw nyo yung milagrong kaya ko ibigay. In essence, sinasabi ni Jesus, you want my miracle but you don't want my presence. And tinignan natin last Sunday, mga kapatid, na napakahalaga na yung pananampalataya natin consistent. Sa panahon ng blessing at panahon ng pangangailangan, nananampalataya tayong pareho sa Panginoon. But what about what happened in between? What about what happened in that sea? And I've been wrestling for days, specifically on one verse that I want to show to you. But for us to understand the context, let us read the entire story. Immediately, 45 back, immediately, Jesus made His disciples get into the boat. So after the Jesus pinerform yung pagpapakain ng 15,000 people, ang sabi ni Jesus, sumakay kayo ng bangka. Now notice, hindi yung disciples ang nag-volunteer na tumawid. Hindi yung disciples ang nag-volunteer na sumakay ng bangka. In fact, pwede mong i-travel from Bethsaida to Capernaum by land. So, hindi sila yung nag-volunteer na magbangka. Si Jesus mismo ang nagsabi, magbangka kayo. So, ibig sabihin, kung susundan natin yung line of logic, kaya sila nasa gitna ng bagyo kasi sumakay sila ng bangka.
Kaya sila sumakay ng bangka kasi pinasakay sila ni Jesus Christ. Nararanasan nyo ba minsan yon? Sinundan nyo lang naman yung instruction ni Lord, binagyo ka pa. Dumaan ka pa sa matinding bagyo. To make matters worse, ang sabi ng verse 48, gusto man nilang makapunta siya sa kabilang side, kasi yun ang instruction, no? Sumakay kayo ng bangka, tumawid kayo sa kabilang side. Gusto man nilang tumawid sa kabilang side, ang sabi ng scripture, the wind was against them. Gustuin man nila mag-move forward, pero parang pinipigilan silang makabalik dun sa safe zone. Para tahimik kayo masyado. Pero alam ko kaya kayo tahimik kasi lahat tayo nakaranas. Na kahit anong gusto mong mag-move forward, parang pakiramdam mo, hindi nagko-cooperate. Yung hangin sa'yo. Di ba? Sumunod ako kay Jesus, di dapat kakampi ko yung hangin. Pero bakit ganun? Sumunod na nga ako kay Lord, kalaban ko pa yung hangin. Why? Because the wind doesn't always work with you. But, it's possible that even when the wind was against you, God is still for you. Hindi porket kontra ang hangin, kontra ang Panginoon sa iyo. Amen? Hindi porket pakaramdam mo, ang hirap mag-move forward, ay hindi mo nakakampi ang ating Panginoon. May pinapagawa ang Panginoon sa atin na sometimes, because it is the commandment of God in your life, makakatanggap ka talaga ng resistance. Makakaranas ka talaga ng resistance at iaalaw ng Lord ang resistance because He wants to teach you something. In fact, mga kapatid, sabi ng scripture, they are trying their best. They were rowing hard. Sabi ng scripture, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Alam niyo kung anong oras na yon? About 3 o'clock in the morning. Nung nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, and Jesus rescued them. Listen to me. Watch this. Fasten your seatbelt. Let's go back to the story again para mas maunawaan ninyo. Pinakain ni Jesus yung 15,000 people. Nag-preach siya buong araw. So it's about 6 o'clock in the evening nung natapos yung service. Right? Ano sabi ng scripture, nung natapos na 6 p.m., sumakay sila ng bangka. So from 6 p.m. to 3 a.m., they are trying to make it to the other side. For about 8 to 9 hours, my friends and family, sinusubukan nilang mag-move forward, pero hindi sila makamove forward because the wind was against them. Ibig sabihin, for 8 hours of physical torture and exhaustion, sinikap nilang makatawid, pero hindi sila makatawid. Alam natin na story, nakatawid sila eventually, pero it took them 9 hours or more para makatawid. Pero napansin niyo ba mga kapatid, kahit mabagal silang nakarating pa rin sila. Alam niyo kung bakit? Yung hangin, hindi niya binago yung destination nila. Pinabagal lang sila. Pero hindi na bago yung kanilang destination. Just because you're slow, it doesn't mean you're failing. Hindi porket mabagal ang usad mo, ibig sabihin labas ka na kagad sa will ng ating Panginoon. In fact, kapag mas mabagal ang usad mo because of spiritual resistance, minsan, yun ay indikasyon na nasa kalooban ka ng ating Panginoon. So minsan, nasusumusuko kagad tayo kasi parang ginawa naman natin ang lahat. Nagsagwan tayo lahat, parang ang bagal ng progress ko. 33 years old na ako, wala pa nanliligaw sa akin. 5 years na ako dito sa 4th year, hindi pa rin ako gumagraduate. 5 taon na ako sa opisina, hindi pa rin ako napopromote. Baka wala ako sa kalooban ng Panginoon. Hindi. Madalas nasa kalooban ka ng Panginoon. Meron lang spiritual resistance kaya hindi ka makamove forward. But just because you're slow doesn't mean you're failing. Hindi porket mabagal ka, ibig sabihin, walang in fact, inaalaw ng Diyos minsan na bumagal ka talaga. Kasi hindi rin okay yung masyadong mabilis. Amen? Why, mga kapatid? It's important na minsan inaalaw ng Lord na mabagal nating marating yung achievement, mabagal nating marating yung promotion because He's developing something in you. Alam mo kung bakit? Ask me why. Kasi mas concerned ang Lord sa karakter mo kesa sa comfort mo. Mas concerned ang Lord sa karakter mo kesa sa happiness mo. Kung ang pagkakakilala mo sa Diyos, si Lord ay laging gusto niya lang mapasaya ka ng mapasaya, public service announcement. Hindi clown si Lord. Kung gusto mong maging masaya, kailangan mo clown. Pero dahil ang iyong pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, the creator of the universe, who is outside time and space, na nakikita niya ang future natin, minsan iaalaw niya na mapabagal ka para ma-develop ang iyong character to prepare you for the next season of your life. But just because you are slow doesn't mean you are failing. Amen? Kasi ganito yan, ano?
Based sa experience ko. Kung gagamitin ka kasi talaga ng Panginoon, hindi ka niya ipopromote hanggat di ka handa. So, kung bago ka niya i-promote, ititrain ka niya. Idadaan ka niya sa equipping. Idadaan ka niya sa mga trials ng buhay. Parang yung espada, bago magawa yung espada, minamartilyo yan. Hinahammer yan. Dinadaan yan sa init para magkaroon ng hugis. And sometimes, nagagalit tayo sa Panginoon kasi pakiramdam natin para tayong minamartilyo lagi. Sunod-sunod na mga pagsubok. Sunod-sunod na mga pagbayo ng mga bagyo. Parang pakiramdam natin, Lord, ano bang gusto mo mangyari sa akin? Bakit parang padurog na ako ng padurog? Parang ba't mo inaalaw na ako'y martilyohin ng mga pagsubok sa aking buhay? Pero kung ikaw ay minamartilyo ng mga pagsubok sa iyong buhay, hindi ka winawasak ng Diyos. He's not destroying you. He is shaping you. He's preparing you for the next season of your life. After all, ang goal natin, hindi lang basta, pansinin niyo, no? Pag may mga punishing sa ating buhay, may mga hammering sa ating buhay, lagi natin, Lord, stop. Ayoko na po. Pagod na po ako, durog na po ang puso ko. Come on. Lahat kayo ganyan. Ako din ganun eh. Lord, pwede ba ihinto mo na to? Pero hindi hinto ng Panginoon, mas lalakas pa. Alam mo bakit? Sinasabi ng Lord, ang goal hindi escape. Ang goal, victory. Ang problema, sinusolusyonan. Ang resistance, pinagtatagumpayan. So, kailangan mo tiisin hanggang mapagtagumpayan mo lahat ng resistance. Kaya nagugulat ka, lahat na in-applyan mo, walang tumatanggap. You feel like you're not relevant anymore. You feel like you don't fit in anymore. Parang patuloy na hammering and hammering. Bakit? Sinasabi ng Panginoon, ang goal, hindi takasan ng pagsubok. Ang goal, magtagumpay tayo sa ating buhay. So, even when you struggle, God is looking at us. Alam ng Diyos ang struggle natin. Huwag mo isipin na nakalimutan ka ng Panginoon porket lang nakakaranas ka ng pagmamartilyo ng buhay. Alam ng Diyos ang ating sitwasyon. Tignan nyo nangyari sa mga disciples. Ang sabi ng verse 48, sabi ng scripture, they were rowing hard. Ibig sabihin, pag nayaman yung rowing hard, yung sagwan nila talaga patindi na ng patindi. Kasi parang one step forward, two step backward eh. And they've been rowing for 9 hours already. Eh, napaka-iksi lang ng Sea of Galilee. Kapag tinignan nyo pa sa mapa, mula dun sa Bethsaida papuntang Capernaum, napaka-iksi lang yan. Amen? Pero bakit inabot sila ng 9 hours? And they were rowing hard. Bakit? Because the wind was against them. Amen? There's something is strange about this verse. Hindi naka-highlight. May napansin ba kayo? Something is strange about this verse. Look at this. They were rowing hard, struggling against the winds and waves. Pero something is strange about this verse that I've never seen before. I preached about this passage for many, many times. Ngayon ko lang nakita to. Ngayon ko lang nakita to. Ngayon ko lang nakita to. Guess yun? Something is strange. Bible says that when they are rowing hard and struggling against the wind, Jesus saw them. Notice that? Jesus saw that they were in serious trouble, rowing hard and struggling against the winds and waves. So habang nag-i-struggle sila, nakatingin si Lord. For 9 hours. So I made a little research, how is that possible? Because after all, kapag may bagyo, ang visibility malabo. So for Jesus to saw them, amen, is probably a miracle in and of itself. But this is exactly what happened. Okay? Let's backtrack tayo. Pinakain ni Jesus yung 15,000 people, pinauna niya yung mga disciples sa bangka kasi siya yung nag-disperse ng crowd. Umakyat siya ng bundok to pray. So Jesus was on the mountain that night while the disciples were rowing hard. So probably, Jesus was on the mountain at nakikita niya yung kanyang mga disciples na nag-i-struggle at nagsasagwan ng matindi. Sabi ng translation na to, they were in serious trouble. Now think about this. Habang yung mga disciples ay nag-i-struggle,
nakikita sila ni Jesus. In the middle of the night, in the middle of the ocean, it is windy, and Jesus saw them struggling. So the question is, kung nakikita sila ng Lord na nag-i-struggle, bakit hindi niya hininto yung hangin at yung bagyo? Why? Because based on history, based on the miracles of Jesus Christ, He is able to speak to the storm. He speak to the wind. Sabihin niya lang sa wind na shalom, humihinto yung wind. Yung mga disciples nga nagtataka pa, sabi nila, sino ba to? Ba't parang pati hangin sinusunod nitong Jesus na to pag nagsalita? Because when God speak, it becomes a law. Walang nagagawa. Kaya tumatahimik. So, kung ganun ang sitwasyon, bakit nung si Jesus nasa ibabaw ng bundok at nakikita niya yung mga disciples na nahihirapan, hindi niya sinabing, Shalom! Para natapos ng paghihirap ng mga tao. Why would Jesus endure looking at them struggling for 9 hours? You probably know the answer already. Because Jesus is teaching them something. Hindi porket nahihirapan tayo, tatanggalin lagi ng Lord yung mga bagay na nagpapahirap sa atin. Lalo kung yung mga bagay na nakakapagpahirap sa atin ngayon is actually the very thing that will make us strong. Amen? So now I understand kung bakit tinitignan lang sila ni Jesus for 9. Pero sometimes, di ba, parang in your interpretation, parang pakiramdam natin, parang napaka-cruel naman ng Diyos. Nakita niya na nahihirapan yung mga disciple. Nakita niya nang umiiyak. Hindi man lang niya sagipin. Tama ba mga kapatid? Pero sino sa inyong mga nanay dito? Taas kamay lahat ng mga nanay. Nagpapabakuna po ba kayo ng mga anak ninyo? Pag nagpapabakuna po ba kayo ng anak, umiiyak po anak ninyo? Ba't nyo pa po pinapabakunaan? Huwag nyo na pabakunaan po. Umiiyak po eh. Nasasaktan po sila. Pero bakit? Tinitiis ng nanay na kahit na umiiyak yung anak, siya pa mismo magbibigay sa doktor. Hindi niya sasawayin yung doktor, hindi niya sasampalin yung doktor. Ba't mo ginaganyan ng anak ko? Hindi. Siya pa mismo magbibigay ng braso ng anak niya sa doktor because alam niya na kahit masakit yun, kahit umiiyak ang anak ko, ito'y para sa kanyang ikabubuti. Ang tunay na mature na Kristiyano, alam niya na yung today's struggle is for your tomorrow's growth. Alam mo na yung struggle na dinadaanan natin ay para sa future natin, para sa tomorrow natin. Na tayo ay mapalakas ng ating Panginoon. What if tinuturuan sila ng Lord hindi lang ng determination, kundi resilience, dependence sa ating Panginoon? What if kaya inaalaw ng Diyos na mahirapan sila para maging immune sila? Alam mo, minsan yung pamangkin ko, minsan pagka naglalaro sa madumi yun, lagi ko sinasabi sa kapatid ko, no? Sa nanay niya na, uy, ano yun mo naman, ang dumi-dumi. Sasabi niya, okay lang yan, para ma-immune siya sa dumi. Alam mo, kailangan din talaga minsan eh. Bakit? Kasi magiging weak. Alam niyo, napansin ko, maraming mga Christians nowadays hindi immune sa struggle. Kasi masyado tayo excited, puro pangako, puro blessings, puro miracle. Hindi po masama yan. Yung nga lang minsan, we are producing weak Christians. Konting hirap, ayoko na maglingkod. Konting hirap, suko na ako. Lord, totoo ka ba talaga? Nandiyan ka ba talaga? Gusto mo ba mag-grow? Gusto. Get out of your comfort zone. No one grows inside their comfort zone. Lahat ng lumalago, they went outside their comfort zone. Bakit? Pinapalaki ng Diyos. Dinedevelop ng Lord ang faith natin. Sabi siguro na iba sa inyo, ba't pa kailangan i-develop? Sabi nga ni Lord, di ba? Kahit pananampalatayang maliit lang, katulad ng mustard seed, it can command the mountains to move from here to there. Ba't kailangan ko pang palakihin? Kasi minsan akala natin ang faith, laging size of faith lang. Kaya hindi sinasagot panalangin mo, maliit pananampalataya mo. Lakihan mo kasi. Kaya minsan tuloy sa Christian community, lagi, pataasan ng faith, palakihan ng faith. Nakalimutan natin, ang tunay na realidad ng buhay, hindi palakihan ng faith, patatagan ng faith. Kasi kahit na malaki pananampalataya mo, kung weak yan,
Butasin lang ni Satan yung balloon. You will be deflated. Mawawalan eh. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin mga kapatid, yung resistance, kailangan mo yan para lumago ka. Kailangan mo talagang, the winds will be against you. Pero hindi porket may resistance, nakalabas ka sa kalooban ng Diyos. They are literally inside the will of God and still felt that resistance. In fact, yung resistance, confirmation nga minsan ng Lord yan. Pag nahihirapan ka, confirmation yan that you're on the right track. Tamang hirap ng amen? Ha! Ha! Tignan niyo si Jesus Christ. When Jesus was baptized in the Jordan River, Matthew chapter 3, lahat na matatagal ng Christian, you probably know the story. Sabi ng scripture, lumapit si Jesus Christ kay John the Baptist. Sabi ng Bible, binaptize ni John the Baptist si Jesus Christ. Look at this. Pag-aon ni Jesus Christ sa tubig, sabi ng scripture, the heavens were opened and the Holy Spirit descended like a dove. Bumaba ang Holy Spirit na parang kalapate. And then, the Father spoke. Look at this. The Father, the Son, and the Holy Spirit in one location. What an important event. Sabi ng Bible, nung bumukas ang langit, nagsalita ang Ama, sabi niya, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Now, this is a public declaration. Everybody in Jordan River heard it. Nagsalita ang langit. Nakatutok ang spotlight kay Jesus Christ. "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." That very same day, kahit wala pang ginagawang miracle si Jesus Christ, in-affirm yung kanyang identity. This is my beloved Son. Kaya yung pagiging beloved Son natin is not dependent on your performance. It is dependent on who you are. Hallelujah. So to cut the long story short, sabi ng God the Father, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Matthew chapter 3. Then Matthew chapter 4, next chapter, the Bible says that the Holy Spirit led Jesus. Notice, the Holy Spirit led Jesus from Jordan River to the wilderness. Sino nagdala? Holy Spirit. Ang nagdala kay Jesus sa wilderness to be tempted. Bakit? Kasi pagkatapos ng affirmation, testing. Hallelujah. Kaya napansin nyo ba nung nag-start tayo ng series, pinag-usapan natin struggle, yung nakalipas na 2 linggo nyo, puro struggle? Come on now. Bakit? Pagkatapos nyo marinig yung salita, kinabukasan struggle. Kaya sabi ng iba, wag ka na nga mag-topic na mga ganyan, pastor. Natitesting kami. Amen, tingnan nyo, no? In-affirm ng Ama yung identity ni Jesus Christ pagkatapos wilderness kagad. Ano nangyari? Pagdating nila sa wilderness, ang sabi ng Bible, nagpakita ang demonyo sa pamamagitan ng ahas. Pagharap ng ahas kay Jesus, ang sabi niya, "If you are the Son of God, turn these stones into bread." Kung may pagkakapareho man, hindi sinasadya, practice lang. Amen. God the Father kasi, "This is my beloved Son." Kay Satanas, "This is my beloved Son." Pansinin nyo, no? Doon sa affirmation, ang sabi ng Ama, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Pagdating kay Satan, sabi niya, "If you are the Son of God." Pansinin nyo, in-affirm yung kanyang identity. Pagdating sa wilderness, question yung kanyang identity. Kapag nakatanggap ka ng word, ite-test. Alam mo ba talaga yung word na natanggap mo? Kaya mag-ingat ka, kapatid. Kapag may word na ibinigay ang Panginoon sa iyo, sigurado may resistance later. Kapag may calling ka, may resistance. Pag may assignment ka, may resistance. Pag bagong anoint ka, may resistance. Kaya mag-ingat ka, kapatid. Talagang matindi pagdadaanan mo. Kaya pag nananalangin kayo, ingat din kayo. "Lord, haba-habaan niyo po patience ko." Okay. Sabi ng Lord, "Bigyan ng maraming problema yan."
Lord, sabi ko, paano hahaba patience mo kung lagi ka masaya? Hahaba lang ang patience mo kapag yung kapitbahay mo 2 days na straight nagbibidyoke. So papadalang ka niya ng kapitbahay na tahimik. Amen? To test your faith. May tinetesting ang Panginoon sa atin. So when God says, you are my beloved son in whom I am well pleased. Kapag sinabi ng Lord, I am your refuge and your strength. Kapag sinabi ng Panginoon, I will never leave you. Do you really believe what God said to your heart? Naniniwala ka ba talaga? Because many of us, we say we trust the Lord, but actually we don't trust Him. Kasi kung talagang nagtitiwala tayo sa sinabi ng Panginoon, we will not make happen what God already spoken. Hindi mo tutulungan ng Diyos para matupad yung sinabi niya sa iyo. Halimbawa, sabi ng Lord, makakapag-asawa ka. Pakiramdam mo, mahihina yung mga nanliligaw sa iyo. Lord, tulungan ko na to, Lord, ha? Alam ko naman ito kalooban mo eh. If you really trust God, why would you make happen what God already spoken? Tatandaan mo, pag nagsalita ang Diyos sa iyo, as I've said, when God speaks, it becomes a law. Walang magagawa ang universe kundi sumunod sa salita ng Panginoon. Amen? And God doesn't have to repeat Himself. Hindi na kailangan ulitin ng Diyos sa kanyang sarili. Pag nagsabi siya, hindi niya na kailangan ulitin sa iyo yun. Kasi pag sinabi niya, yun na yun eh. Naalala niyo sa creation, sa Genesis chapter 1 verse 1? The Bible says that the earth was without form and without shape, and darkness filled the earth. And then God said, let there be light. Sabi ko, let there be light. Wala pong fuse, walang battery. Hindi, let there be light. No. God doesn't have to repeat Himself. Kahit walang fuse, kahit walang battery, nagkaroon ng ilaw. Why? The universe has to submit to His word. So God doesn't have to repeat Himself. Kapag nagsabi siya sa iyo, nangako ang Panginoon sa iyo, hindi niya na kailangang ulitin pa yun. Huwag lang tayo magmadali minsan at magduda sa Panginoon dahil hindi natin nakikita ano na ba mangyayari bukas. Ano na ba kakainat na ng mga bagay na ito? Hindi, mga kapatid. Minsan talaga sinasadya ng Diyos na hindi ipakita sa iyo yung journey. Kasi matatakot ka eh. Kasi yung pag pinakita ng Diyos sa iyo ang pagdadaanan mo, hindi ka na magsasabi ng yes sa una pa lang. Sa mga hindi po nakakalam, pastor na po ako ng simbahang ito, napakabait na simbahang ito. Sa loob ng 11 taon. Noong 2013, nung sinabihan ako at nangusap ang Panginoon sa akin na magpapastor ako ng simbahan, hindi niya sinabi sa akin, yung lahat ng tindi ng hindi niya naman sinabi sa akin, madidepress pala ako. Hindi niya naman sinabi sa akin, iiwan ako ng mga kaibigan ko. Hindi niya naman sinabing gagawan ako ng kwento ng mga taong may masamang intention sa iyo. Kasi kung sinabi ng Lord yun nung una pa lang, Lord, full disclosure bago ako sumunod. Kailangan ko ng black and white, Lord. Sino-sino itong mga taong to kasama ko ngayon pero iiwan ako. Sabihin nyo na kagad, Lord, pero hindi sasabihin ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung talaga nagtitiwala ka, you don't have to know everything. You just have to follow. Because it's not our job to know how will this work. It is our job to believe that it will work. Kapag kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Nga lang talaga yung 11 years, hindi talaga madali. Lalo pag hinuhugisan ka ni Lord. Amen? Dati kasi mahihayin ako eh. Ngayon medyo na lang. Hindi pa naman tayo walang hiya. Unti-unti, dinedevelop ng Lord. Pero napansin ko lang talaga, pag hinuhugisan ka ni Lord, ramdam mo talaga eh. Di ba sabi ng Bible, He is our potter and we are the clay? Nakapunta na ba kayo sa Bigan, Ilocos Sur? May mga totoo mga patter doon eh. Yung hinuhugisan talaga nila yung mga yung mga palayo. Imagine mo kung ikaw yung clay. Inuhugisan ka ni Lord. Ang hirap na ha? At bawat hugis, bawat testing, ramdam na ramdam mo talaga. Sino sa inyo mga kapatid, aminado kayo, pag hinugisan kayo ni Lord, ramdam mo talaga pag si Lord kumilos sa iyong buhay. Amen? Bakit? Gusto ng Lord ma-develop ang humility sa atin. Na kailangan mo magpaturo, magpagamit, kailangan mo sumunod sa Diyos. And I don't know who is this for.
Alam mo, na-realize ko, kahit gaano ka kayabang, huwag kayo tumingin sa katabi nyo. Mayabang pinag-uusapan. Mayabang daw. Okay. Alam mo, na-realize ko, kahit gaano ka kayabang, yung mga, walang Diyos, di ako naniniwala dyan, hindi totoo yan. Yung talagang, kaya ko to on my own, hindi ko kailangan ng Diyos na susubok. Kaya ko to, pagsisikap ko lang to, galingan ko lang, sipagan ko lang. Alam mo, kahit gaano tayo kayabang, time will come, darating ang pagkakataon na hihigupin ng Diyos every ounce of arrogance in your heart. Darating yon. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero I've seen this happen. Kahit gano'n sila ka-confidence sa sarili nila, during the life and death situation, tatawag at tatawag ka sa Diyos. At lahat ng kayabangan and self-pride natin sa ating puso, tatanggalin lahat ng ating Panginoon yun at idadaan kanya sa brokenness para turuan tayo maging humble. Tingnan niyo ang brokenness, tinuturuan ka maging humble, tinuturuan ka malapit sa Panginoon. Naalala mo nung marami ka? Nung sagana ka? Di ba? Minsan wala sa eksena si Lord, no? Pero pag kailangan mo, half of your day, Lord. Tinuturuan ka ng brokenness eh. Yung hindi mo nagagawa kapag marami ka. Magagawa mo pag broken ka. Magagawa mo kapag matututo ka magtiwala sa Diyos. Amen? Dati hindi mo inaalala ang bukas, marami naman akong pera eh. Ngayon, hindi pa nagagabi. Lord, paano na ba ito bukas? O di ba nagtitiwala ka sa come on now. Amen? Bakit? Yung breaking ng Lord, gagamitin niya to humble us. In fact, yung breaking na yan, blessing ng Lord yan. Kapag may masakit, yung aching, breaking, blessing pa rin ng Panginoon yan. Amen? Hindi ka pinapahirapan ng Diyos. Sinishape ka ng Diyos. So, nung nakita ni Jesus Christ, yung mga disciple na nag-i-struggle, sa isang perspective, pwede mong sabihin, grabe naman si Lord, no? Hirap na yung mga disciples, pinagmasdan lang. Or, kapag dumaan ako sa pagsubok, confident na ako ngayon. Kasi alam kong nakatingin ng Diyos. Diba? This is one way to put it. Either you will believe na ang Diyos walang pakialam sa'yo, o mas confident ka ngayong humarap sa mga pagsubok knowing na ang Diyos nakamatsyag sa'yo. Na habang hirap na hirap kang maglakad, katulad ng bata na tinuturuan maglakad, alam mo na yung nanay mo nakabantay lang. Amen? God is in control, but He will not control you. He will lead you. Amen? So, habang naglalakad ka, hindi ka kinokontrol ng Panginoon, but the moment you fall, you will rise again. He will pick you up. Yun ang assurance natin, na kahit dumaan tayo sa pagsubok, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Amen? Na kahit na hirap tayo, alam natin ang Diyos darating and He will show Himself to us. Huwag mo isipin na nakalimutan ka na ng Panginoon. In fact, hindi sila nakalimutan ng Diyos. Ang sabi ng verse 48, watch this. He saw when they were in serious trouble, they were rowing hard, struggling against the winds and waves, and about 3 o'clock, after 8 hours in the morning, Jesus came toward them. Walang kahit anong bagyo ang makakapigil kay Jesus para i-rescue ang kanyang mga anak. Kahit pa zero visibility. But, before I close, let's continue reading, shall we? Kasi baka makalimutan natin yung last part eh. Importante pa naman to. Sabi ng Bible, habang nag-i-struggle sila at nagsasagwan sila ng matindi, 3 o'clock, nagpakita si Jesus Christ at naglalakad papunta sa kanila, walking on the water. But watch this. But Jesus intended to go past them. Jesus intended to go past them. Tagalog, parang gusto ng Lord na lagpasan sila. Now think about this. Si Jesus Christ, pinagbasdan niya yung mga disciple for 9 hours, hirap na hirap. Tapos sa dulo pala,
Nung naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, ang plano niya pala, guys, kita na lang tayo doon sa kabilang side, ha? Bala kay, does it make sense, isn't it? Now, tingnan niyo to. Habang pagod na pagod ang mga disciples, si Jesus, nonchalant. Nonchalant. I mean, habang yung mga disciples, pagod na pagod kakasagwal, then si Jesus, nonchalant. Hindi siguro kayo nagtitiktok kaya. Alam ng mga nagtitiktok kaya. He intended to go past them. Parang ang sama naman ni Lord dito. If God is a good God, pinagbasdan niya na nga yung mga disciple na naghihirap. Tapos, nung naglalakad pa, kawawa naman kayo dyan, Brad. Oh, see you na lang dun ha. Matagal pa yata kayo eh. He intended to pass by them. Parang, that's why I've struggled for this verse. Just this verse, I've struggled for 2 days. I'm trying to think of, Lord, if you are a good God, ba't mo gagawin yan? Parang, di ba parang sa atin, di ba? Naghahanap ka ng saklolo, naghahanap ka ng tulong. Tapos yung nakakita ka ng tulong, saan pupunta siya? Multo! Kaya napagkamala na ng multo. I mean, Jesus Christ, you're supposed to help us. After all, you've been looking at us and seeing us for hours. Pero upon studying the Greek, it was implied actually in the Greek na kaya ganun ang pagkakasulat is inakala talaga ng mga disciples na lalagpasan lang sila ni Jesus. Yun yung na-feel nila kaya ganun yung pagkakasulat. But actually, in deeper study, you will realize na ang Diyos kaya siya dumaan sa harap nila na parang lalagpasan sila. Hindi dahil gusto silang iwanan ng Diyos. Kundi in essence, sorry for this word, parang in essence gustong magpapansin ng Diyos sa kanila. As sinasabi niya, guys, in case you need help, I'm here. Kaya siguro hindi nila natawag na Jesus Christ, sabi nila multo. They don't recognize it. That's why sabi ni Jesus Christ, take heart. It is I. Huwag kayong matakot. Don't be afraid. It is me. Ang intention pala ng Panginoon, hindi takasan sila, kundi ipakita sa kanila, I'm here. I'm not leaving you. I've been watching you all along. I've been seeing you struggling, rowing hard, trying to make it to the other side. Natatakot kayo na parang pakiramdam nyo, hindi na kayo makakatawid. But in case you haven't noticed, I've been watching you. And now it's 3 o'clock in the morning. Nobody's calling me. So here I am right now, showing myself to you. Baka naman, gusto niya na akong tawagin. Amen? Ibang-iba, nung nag-free diving kami. Nung nag-free diving kami, inanod kami ng alon, ang layo na namin sa buwi. Ang sabi ng instructor namin, ng coach namin, bumalik ka sa buwi. Hirap na hirap kaming bumalik. Hirap na hirap kaming bumalik sa safe zone. Pero dito sa storya na to, hindi mo na kailangan bumalik sa safe zone. Yung safe zone ang pupunta sa iyo. Si Lord mismo ang dadalaw sa iyo. Si Lord mismo ang lalapit sa iyo. And He will show Himself to you. To remind you, hindi ka nakalimutan ng Diyos. It's not early. It's not late either. It's always on time. Praise Jesus. The Bible says, nung tinawag nila ang ating Panginoon, verse 15, sabi ng Scripture, sabi ni Jesus Christ, take courage. It is I, the eye of the storm, Jesus Christ. Don't be afraid. Now listen. Look at the verse. Mark 6:50. You see it? See it? And I will close with this. Mark 6:50. Immediately He spoke to them and said, take courage, it is I, don't be afraid. Verse 51. And then Jesus climbed into the boat with them, and the wind died down, and they were completely amazed. Interesting. Especially if you know the whole story. Binasa natin magkasunod na verse, right? Pero may kulang.
Ewan ko napansin niyo, may kulang sa story. Something is missing in this story. Amen? Wala akong tinanggal, ha? But something is missing in this story. Ulitin natin. Ang sabi ng scripture, nung nakita nila si Jesus, verse 50, anak, nung nakita nila si Jesus Christ, nagsalita ang Panginoon sa kanila, "Hey, don't be afraid. It is I. Take courage." And then sabi ng scripture, Jesus went to them on the boat. Something is missing. Something is missing here. Okay, let me, do you want me to refresh your memory? What's missing here? Okay. Pinakain ni Jesus yung 15,000 people, right? Tumawid sila. Amen? Doon sa Sea of Galilee. Pinag-aralan natin last time, John chapter 6. Pero if you know the story, this is exactly what happened. Pagtawid nila ng bangka, dumaan sila sa bagyo, nakita nila si Jesus Christ. Sabi nila multo. Sabi ni Jesus, "Take courage. It is I. Don't be afraid." This is what's supposed to happen muna. Peter answered. That's supposed to happen. And sabi ni Peter, "If it is you, Lord, command me to come to you on the water." Now, you remember it? Yun yung tunay na story, di ba? Dapat, pagkatapos na sinabi ni Jesus yung "Take courage, it is I," sa Matthew, sabi ng Gospel of Matthew, si Peter nagsalita siya at sabi niya, "Lord, kung talagang ikaw yan, utusan mo kung lumakad sa ibabaw ng tubig." Now we know the story. Nakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig for a while. Nung na-distract siya sa winds and waves, lumubog siya. Niligtas siya ng Panginoon bago sila sumakay sa bangka. So meron director's cut sa Mark. And for 2 days I've been struggling, "Lord, bakit mo, in essence, hindi sinulat ni Mark na si Peter ay naglakad sa ibabaw ng tubig?" Because si Matthew sinulat yun. Pero bakit si Mark, iniwasan niyo yung part na yun? Nag-focus lang siya na si Jesus Christ naglakad sa ibabaw ng tubig, pero hindi niya sinabi na si Peter nakalakad din sa ibabaw ng tubig. Bakit niya kinat yung isa sa pinaka-notable, inspiring story na kilala natin? Because we know the story. We are inspired with the story. That when you get out of your comfort zone, when you get out of your boat, you can do something that other people don't. Ang ganda nun eh. Pero ba't in-eliminate ni Mark? And for reading and praying, I believe God talked to me the other day. Ang sabi ng Panginoon sa akin, saan ba nakasulat? Sa Mark. Balik mo na. Mark 51. Sa Mark 51. Sa Mark chapter 6, sa 51, sabi, sino ba si Mark? Kung ano? Si Mark, hindi siya part ng 12 disciples. Si Mark, follower ni Jesus Christ. Pero he's not part of the disciples. Amen? Actually, si Mark, disciple ni Peter. Parang di kayo naniniwala. Totoo yun. Amen? Si Mark, hindi siya kasama. Si Mark, hindi siya disciple, evangelist siya eh. Siya isa sa mga evangelist sa kasama ni Barnabas, si Apostle Paul, nung nagpipreach sila sa early church. So si Mark is not a disciple. Disciple siya ni Peter. Siya ang sumusunod lagi kay Peter. Siya ang nagsulat na, supposedly, it was Peter who wrote the book of Mark. Pero since meron siyang disciple na si Mark, it is Mark who wrote the script, the Gospel of Mark. Sabi ko, Lord, so ano ibig sabihin? Habang nagsusulat si Mark, sabi niya, kasi siyempre, si Peter, boss niya yan eh. Diba? Disciple siya ni Peter. Master niya to eh. Diba? Ito yung kanyang master, siya ang student. Siguro susulat niya. Nakita nila si Jesus Christ. Sinabi nila, multo. Sabi ni Jesus, "Take courage, it is I. Don't be afraid." Pero yung master ko na si Peter, biglang sumagot, "Kung talagang ikaw yan, gusto ko rin makalakad sa ibabaw." Ang ganda nito. Pagandahin pa natin po. Ara sabi ni Jesus, "Lika, pumunta ka rito." At si Peter ay nakalakad sa loob ng mahigit 5 minuto at 3 segundo. At
At believe na believe ang ibang mga disciples, kasama na sila Judas, kasama na sila John sa kanya. Elibs na elibs sila sa mga... Right? Pero pwedeng sabihin ni Peter na, siguro sinabi ni Peter na, wag na yan. Di na mahalaga yan. Disciple niya yan eh. Wag na yan. Tanggalin mo na yung part na yan. Ang importante si Jesus Christ. Yun lumakas sa ibabaw ng tubig. However, walang influence si Peter sa pagsusulat ng Book of Mark. Kasi kung si Mark ang nagsulat, he was supposed to be influenced by the Holy Spirit, not the Peter. Or else otherwise, this will not be true. This is inspired by the Holy Spirit, not by Peter. Although Peter wrote some of the epistles, pero it's not supposed to happen. And I asked the question, Lord, why? But in-eliminate mo ito. And the Holy Spirit intentionally eliminated that part. You know what? I believe God talked to me. Hard and clear. Sinabi ng Lord sa akin, yes, nakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig. Pero wag niyo rin kakalimutan na lumubog siya after it. And maybe the reason why the Holy Spirit eliminated it in the book of Mark is for us to be reminded, mag-focus tayo sa saving grace ni Lord, hindi sa mga sinking ng ating buhay. Because most of the time, nakafocus tayo sa mga pagbagsak natin, sa mga sinking natin, sa mga limitations, sa mga weaknesses natin, nakakalimutan na natin yung saving grace ng ating Panginoon. That when you fall, He's there to pick you up. That when you are quitting, He's there to show Himself to you and to me. Yung mga panahon gusto mo nang sumuko, yung gusto mo nang ibaba ang bandera, sabi mo, Lord, ayoko na, I will quit. And then all of a sudden, out of nowhere, God will use somebody to inspire you, to encourage you, and to remind you the Word of God. Somebody will text you, somebody will chat you, somebody will hug you, somebody will remind you it's not over, it's not finished yet. What you are going through is not good, but God is not done with you yet. Don't ever surrender. Huwag ka sumuko. Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag nating imimiss yung moment na sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi siya nakakalimot sa bawat isa sa atin. Because after all, if you know the story of Jesus, even Jesus, in essence, have struggled in finishing His mission. Na nung nasa Garden of Gethsemane ang ating Panginoon, He is praying, sabi niya, Father, if it is possible, take this cup away from me. But nevertheless, not my will, but yours be done. What is Jesus saying? Lord, I cannot take this anymore. But not my will, not my way, not my preference, not my desire. It's not my decision that matters. It is your will that matters in my life. So if you want me to go through hell, if you want me to go through this storm, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas. Willing ako sumunod. Mahirap na po. Parang pasuko na po ako. Pero bigyan mo lang ako ng konti pang lakas. Kung hindi matatanggal yung pagsubok, kung hindi mapapahinto yung bagyo, dagdagan nyo na lang po yung courage ko. Dagdagan nyo na lang po yung lakas ko. Habaan nyo pa po yung pasensya ko. Habaan nyo pa po yung pagtitiwala ko sa iyo, Panginoon. Para katulad ni Apostle Paul, masabi ko rin, I have fought the good fight. I have finished my race well, and I have kept my faith. Do not ever give up on your God. Huwag mong sukuan ng ating Panginoon. Huwag mong sukuan ng Panginoon. Tingnan mo si Apostle Paul. Si Apostle Paul, habang naglilingkod siya sa Panginoon, habang sinusunod niya ang Panginoon, meron siyang thorn in the flesh. Di ba? And he asked the Lord 3 times. He pleaded the Lord. The Greek, nakiusap siya sa Diyos, Lord, tanggalin mo yung thorn in the flesh. Pero ano sabi ng Bible? Dininay ng Lord yung request ni Peter. Hindi siya pinagbigyan sa kanyang request. Pwede sabihin ni Peter, ni Apostle Paul, Lord, ito na lang inihingi ko, ginawa ko naman ng lahat, ba't hindi mo pa matanggal ito? Ginamit ng Lord yung thorn in the flesh para patatagin siya. And the same Apostle Paul na humingi kay Lord at na-deny is the same Apostle Paul na nagsabi, I have fought the good fight. Watch this. I have finished the race. Pero hindi nag-give up yung pananampalataya ko. I have kept my faith. Alam niyo kung bakit?
Gagamit si Satan, magbadala si Satan ng mga thorn in the flesh, ng mga distraction, ng mga storms in your life, kasi gusto ni Satan, i-abandon mo yung assignment mo. Gusto ni Satan, huminto ka sa paglilingkod. Ang gusto ni Satanas, wasakin mo at sayangin mo yung giftings mo. Gusto niya, iwanan mo yung post mo. Ang gusto ni Satan, huwag ka nang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. But Satan is not as powerful as you think he is. Wala na siyang kapangyarihan. Tinanggalan na ng Lord ng pangil ang ating kaaway. Kahit pakaramdam mo, your faith is fading at parang yung doubt mo palakas ng palakas. Together, I want to encourage you. Let us not be moved by our temptation. Let us not be moved by temptation. Let us not be moved by oppositions. Let us not be moved by disappointments in our lives. Magpatuloy tayo. Hindi yung naging maganda ang childhood mo, but keep your faith. Nawalan ka ng trabaho, but keep your faith. Nawawala ka na sa katinuan, but keep your faith. Hindi ka pumasa sa board exam, but keep your faith. Kahit na dumaan ka pa sa cancer, keep your faith. Ingatan mo ang pananampalataya mo. Ingatan mo yung testimony mo. Kasi Satan wants you to quit. Don't ever give him the luxury of seeing you being defeated. You are not supposed to be the victim here. You are the victor. You're the conqueror here. That even when you fall, you will rise again. And I assure you, mga kapatid, and I will assure you, if you will press on and continue, you will see His grace unfolding every second, every minute, every moment of your life, and you will realize, never lumubay ang Panginoon sa iyo. He's guiding you, He's leading you, He's picking you up, He's always there